Natapos ang ating last chapter sa Kaiju number 8, kung saan pinapili siya ng samurai na kunin ang kanyang puso at bumalik sa pagiging tao, o patuloy na lumaban at tanggapin ang kanyang bagong core kapalit ng kanyang pagkatao at manatili habang buhay bilang isang halimaw. Buong tapang na tinanggap ni Hibino Kafka na lumaban, at sa puntong nagsanib na ang core at ang kanyang katawan, ay nakaramdam ito ng napakalakas na enerhiya. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Kaiju number 8, at ito ay ang chapter 119. Nagsimula ang chapter, kung saan unti-unti nang sumasanib sa kanya ang mga samurai, na nanggaling sa Meireki era. Sinabi ng kanyang ancestor na samurai, na kaya ba niyang pasanin ang bigat ng 400 taong hinanakit. Sinambit ni Hibino Kafka, na sige lang. Magsimula na tayo, at durugan sila. Papasanin ko ang bigat na ito. Labis namang nahihirapan si Kafka sa kapangyarihan niyang natanggap, na nanggagaling sa kanyang bagong core, ngunit pilit niya itong tinakaya upang makabalik na siya sa laban. Inilipat ang scene sa nagaganap na laban, kung saan ang katawan ni Kafka ay nanatiling nakahandusay, ngunit sa isang iglap ay biglang gumalaw ang kanyang kamay. Nanatili namang nasa tabi niya si Captain Ashiro Mina, at napansin nito na gumalaw nga ang kamay ng ating bida. Nagtataka si Captain Ashiro sa kanyang nakita at sinaad na gumalaw nga ba siya. Kamusta na ang mga vitals ni troop member Hibino? Sinabi ng operator na wala pa ding pagbabago. Sa ganitong lagay, ay maaaring wala na siya. Napaisip si Captain Ashiro Mina at sinambit sa kanyang sarili na namamalik mata ba ako. Hindi. Ayon sa unang ulat, nang mawala ng malay si Kafka, napilitan siyang bumalik sa anyo niyang tao. Ang alam ko lang na si Kafka, ay hindi pa rin sumusuko na lumaban. Maging si Captain Ashiro Mina ay hindi sumusukong maniwala, sa kakayahang taglay at tapang ng kanyang kababata na si Hibino Kafka. May bigla namang malakas na pagsabog ang nangyari sa bandang likuran ni Captain Ashiro Mina, at labis na nabahala ito sa pwedeng mangyari kina Vice Captain Hoshina at Captain Narumi. Inilipat ang scene kay Kuruso, kung saan may napansin ito sa kanyang monitor, na ang lakas na taglay ng number 1 ay bumaba sa 15% at ang number 10 ay nasa 12%. Agad na ibinahagi ni Kuruso ang kanyang nalaman sa mga Defense Force leaders, at sinabi pa nito na ang kanilang suit ay malapit ng mag-overheat. Ipinakita naman si Hoshina, kung saan patuloy itong kumikilos habang sinambit ng number 10 na Hoshina. Ngayon na ang pagkakataon mo. Kailangan mong umatake bago pa lumala ang sitwasyon. Sinabi ni Vice Captain Hoshina, na alam ko, habang napaisip ito at sinaad sa kanyang sarili, na wala sa lugar ang mga atake niya, pero patuloy pa ring ina-anticipate ni Commander Narumi ang mga ito at tinataboy palayo sa amin, ang susi sa laban na ito ay ang number 1. Alam ni Vice Captain Hoshina sa kanyang sarili, na wala siyang laban sa Daikeja, at ang pag-asa na lang nila ay ang kapangyarihan ng number 1. Inilipat ang scene kay Captain Narumi, kung saan inatake niya ang Daikeja gamit ang kanyang sandata, na nagawa namang harangan ng kalaban. Sinambit ni Captain Narumi sa kanyang sarili, na kakaiba, ang mga tiyak kung tama ay nahaharangan kahit na nababasa ko ang mga galaw nito, nakikita ko ang maraming hinaharap na nagaganap, kaya't parang hindi gumagana ng maayos ang aking mga kakayahan. Bagamat may kakayahan si Captain Narumi na makita ang hinaharap, ang nakikita niya sa Daikeja ay iba't ibang pangyayari, at nahihirapan itong tukuyin kung alin doon ang gagawin ng kanyang kalaban. Muling ginamit ni Captain Narumi ang kanyang kakayahan sa kalaban at sinabi, na mas marami pa pala itong nilalang kaysa sa inaakala ko. Ipinakita kung ano talaga ang nakikita ni Captain Narumi sa Daikeja, at sa kanyang paligid ay may napakaraming anino ng mga halimaw. Bigla namang napaisip ang kapitan ng first unit at sinaad sa kanyang sarili, na naiintindihan ko na ngayon. Ang mga operator ay nakita din kung ano ang natuklasan ni Captain Narumi at sinabi nila, na bagong analytical na datos mula kay Commander Narumi. Anong nangyayari? Ang mga signal na ito ay nagmumula sa loob ng katawan, may mga dose-dosenang, hindi, daan-daang mga halimaw. Naririnig ni Vice Captain Hoshina ang mga sinasabi ng mga operator, at hindi ito makapaniwala sa kanyang nalaman, habang labis na nababahala ang operator, dahil napaka-imposible daw na basahin ang lahat ng mayroon ang Daikeja. Upang matalo ni Captain Narumi ang Daikeja, ay kailangan niyang basahin ang lahat ng mga halimaw na mayroon ang kanilang kalaban ng sabay-sabay.
Patuloy na hinarap ni Captain Narumi ang kanilang kalaban, at nagawa din niya itong tamaan gamit ang kanyang sandata. Nakita ni Vice Captain Hoshina ang nagawa ni Captain Narumi, at labis itong napahanga at sinabi na talagang ang nagawa niya. Yung lalaki na yon ang tunay na pinakamalaking halimaw sa lahat. Sinabayan ni Vice Captain Hoshina sa pag-atake si Captain Narumi, at patuloy na tumatama ang kanilang mga atake sa iba't ibang bahagi ng katawan ng Daikeja. Sinambit ni Vice Captain Hoshina sa kanyang sarili na gumagana na ito. Ang strategy ni Captain Narumi ay nagbunga. Sinigawan ni Captain Narumi si Vice Captain Hoshina na hindi ka naglalagay ng sapat na pagsusumikap, ball cut. Sumagot naman si Vice Captain Hoshina na linya ko yan. Hindi ka ba napapagod? Sinabi naman ni Hoshina sa kanyang sarili na ilang segundo na lang hanggang mag-overheat, marahil ito na ang huling pagkakataon namin. Ibinuhos ni Vice Captain Hoshina ang lahat ng kanyang lakas sa huling atake na kanyang gagawin, at ginamit nito ang kanyang 7th form na duodecimal strike. Nagpakawala ng napakaraming atake si Vice Captain Hoshina sa Daikeja, at ang lahat ng ito ay tumatama sa katawan ng kanilang kalaban habang sinasabi ni Hoshina na ito na ang lahat na mayroon kami. Si Captain Narumi ay hindi din tumitigil sa pagbabato ng atake sa Daikeja, ngunit sa puntong ibibigay na niya ang lahat ng mayroon siya sa kanyang huling atake, ay biglang nag-overheat ang kanyang suit, na labis na ikinagulat ni Hoshina at Kuruso. Biglang nawala ng pag-asa si Vice Captain Hoshina at sinaad na kaya't ito na nga. Si Captain Narumi ay biglang in-override ang kontrol ng kanyang suit, upang patuloy itong lumaban at siya ay nakangiti habang ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Labis na nabahala si Kuruso sa ginawang pag-reject ni Captain Narumi sa pag-overheat ng kanyang suit at sinambit na isang kabaliwan yan. Ang iyong utak ay tuluyang masisira dahil dyan. Ayaw namang paawat ni Captain Narumi at patuloy na hinarap ang kalaban habang sinasabi na okay lang sakin to. May napagtanto naman si Kuruso at sinabi sa kanyang isipan na kumikilos siya ng eksaktong tulad ni Chief Shinomiya noong hinarap niya ang Kaiju No. 9. Habang hinaharap naman ni Captain Narumi ang Daikeja ay sinabi nito na ako ang koneksyon. Kahit na magtapos ang buhay ko ngayon, may mga iba pang naruroon sa likod ko. Bibigyan ko sila ng mas maraming oras, at kukunin ko ang pinakamaraming impormasyon na kaya ko mula sa nilalang na ito. Ang kailangan ko lang gawin, ay ipasa ang bato na ipinasa mo sa akin sa susunod na henerasyon. Hindi ba tama ako, Isao? Dating guro ni Captain Narumi si Chief Commander Isao, at nais din nitong gawin kung ano ang ginawa ng kanyang guro noong kaharap niya ang Kaiju No. 9. Pagkatapos magsalita ni Captain Narumi, ay biglang bumaon ang isa sa mga bahagi ng Daikeja sa kanyang katawan, na labis niyang ikinagulat. Ang mga nakakataas ng Defense Force ay nangangamba sa nangyari sa kapitan ng 1st Unit, habang sinabi naman ni Vice Captain Hoshina sa kanyang sarili, na nakakainis. Nakikita ko kung ano ang darating, pero hindi na kayang sumabay ng katawan ko. Pinilit ni Vice Captain Hoshina ang kanyang sarili na harapin ang halimaw, ngunit madali lang siyang tinamaan ng atake, at ito ay lumipad ng napakalayo. Pagkatapos paliparin ng Daikeja si Hoshina, ay muli niyang hinarap si Captain Narumi, at ito ay labis na nanghihina. Nang tignan na ng Daikeja ang kapitan ng 1st Unit, ay bigla niyang ginamit ang kanyang kakayahan, kung saan nilagyan niya ng silanggit ng bahagi ng katawan ng kapitan. Labis na nangamba si Kuruso sa kanyang nakita, at isinigaw ang pangalan ni Captain Narumi, dahil sa takot nito sa maaaring mangyari sa commander ng 1st Unit. Bigla namang nagsalita si Captain Narumi habang nakaluhod ito, na nagawa ko. May isang nilalang ang papalapit kung nasaan ang dalawang magkatunggali, at ito ay si Hebino Kafka na naka-Kaiju No. 8, at ang kanyang mga sugat ay naglaho. Hindi inasahan ng Daikeja na muling makakabalik ang ating bida, at sa puntong nakalapit na ang Kaiju No. 8 sa kalaban, ay nagpakawala ito ng napakalakas na suntok na tumama sa kanyang sikmura. Napangiti naman ang nanghihina na si Captain Narumi habang sinasabi na ipakita mo sa amin kung anong meron ka, Kafka Habino. Dito na natatapos ang Chapter 119 ng Kaiju No. 8. Sa wakas ay tuluyan nang nakabalik sa laban ang ating bida na si Hebino Kafka, at gamit-gamit na niya ang buong lakas na taglay na mayroon ng Kaiju No. 8. Ang Chapter 120 ay mare-release after 2 weeks, at ito ay sa January 2 next year. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link.
Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!